Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Huwebes. Masayang Huwebes sa inyo lahat. Masayang Huwebes, Nelson. Masayang Huwebes, Jen, at masayang Huwebes sa ating mga kababayan. Sa anong panig po ng mundo kayo naroroon, welcome sa Saganang Mamamayan. Nagtawag ho kami ng, NBI. NBI. Correspondent. Kuya Benny, masayang hapon sa'yo. Masayang hapon po sa ating mga tagapanood. Napakasaya talaga at wala pa naman bagong taon, putukan na. No? Laway, lagi pong ligtas kayo at laway, lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Ayan. Yan. Tayo po'y natatawa dahil sa yung tensyon kagabi ay lumipas na. No? At sa araw na ito ay payapa po ang buong bansa. Wala ba aktibidad sa Senado ngayon? Wala, nandun Walang na si sesyon, walang ano? Oo, Huwebes ngayon eh. Ganun. Hindi kasi nung nakaraan, kahit Huwebes, sila meron kasi kanina yung pinapalabas sa social media, replay pala yun. Tutok na tutok ako eh. Akala ko, kasi nilagay nilang date, May 14, ngayon din. Sabi ko, live ba ito? Tapos yung tingin ako sa istasyon, wala aktibidad pa lang ano. Sabi ko, napegi ako nito Ay, nako. Mamaya, merong paalaala ang DICT. Sa mga namemeki na yan, ha? Paririnig natin sa yung video. Pero yun simulan natin muna, Nelson. Kuya Benny. Ang tanging nasa Senado kanina ay si Senate President Alan Peter Cayetano. Yeah. Bakit? Nandun Kasi siya. Bato, di ba nandun? Di sa pinalis kasi naka-protective custody ang Senado? Hindi, wala. Umuwi na. Bakit? Siyempre, kakain, matutulog. Saan dumaan? Saan? Sa hagdanan. Di ba? Saan dyan? Hindi pa paano nakalabas nakabantay yun sa lahat ng gate Yung mga MBI. NBI, may Marines. Pinauwi na yung mga NBI nung gabi na. Madaling araw na eh. Ganun ba? Hindi kasi si SP Soto, galit na galit. Sabi niya, furious. Talagang sumisiklab ang galit dahil nga sa nakita pala siya napapalabas ng vicinity ng Senado. Fast and furious. Fast and furious. Kasi Sabi niya, I'm nagmamadaling furious. umalis eh, no? Ganda ng Porsche. Naka-Porsche pa siya eh. Ayun ba yun? Porsche. Ganun Porsche ba yun? Porsche. Na- Yata yung Taycan. Ganun ba? Nagkaroon ako ng coaching ganyan dyan eh. Ganun. Porsche. Magpapersa ka itulak. Porsche. F-O-R-C-E. Porsche sa'yo. Porsche. Kailangan mo ng Porsche. Yun. Ipo-Porsche mo. Oo, para tumakbo. Yun pala. Grabe. Pero siguro maganda yung mga kababayan natin, lalo na yung nasa ibayong dagat. Kagabi, ang tension ay medyo mataas eh, no? Mataas Kaya ang lang yung tension. panahon na yun ay oras ng trabaho nila. So, maraming hindi nakapanood. At yung iba naman, na mga kababayan natin dito sa Pilipinas na nakita na, gusto nilang malinawan. Ano nga ba talaga ang nangyari kagabi? Ano nga ba? Ayan. Isa-isahin na ho natin. Ha? Ako sa tingin ko, Para mawala na yung alam mo, kanya-kanya espekulasyon ang nangyayari. At kanya-kanyang haka-haka. Merong sinabing pinasok pa nga raw ng terorista yung Senado. Abay, wag nating hintayin natin yung tamang mga ebidensya bago tayo maghusga. Huwag tayong judgmental. Kaya sa palatunto natin, ilalatag natin magkabilang panel. Iyon. Latag natin. Lahat ng Sa pwede. ganang mamamayan. Sa lahat ng Mamaya, angulo. maglalatag tayong panig dyan. Yan. Tsaka aking folding bed ako. Ano ba? Simulan natin saan? Unahin natin yung mismong putukan. Ayan. Putukan! Kasi dito nagkaroon ng tensyon eh. Kasi kung nandun lang yung mga tao at naghahabulan, medyo okay lang eh, di ba? Pero isang pasasalamat galing sa kaibuturan ng ating puso, walang nasaktan sa ating mga kapatid sa media. Oo nga, yun. Yun. Dahil nakikita naman natin, para lang talaga makapag-cover at maipakita sa taong bayan kung anong tunay na sitwasyon, abay nakita nyo naman, talagang pumuputok na tumatakbo pa, papasok doon sa putukan eh. Hindi ka ba, ako in fairness, hindi ba ang media nagpadagdag ng tension doon? Siguro tili na tili. Isa na rin yan. Tili na tili. Sige nga, tingnan natin. Sige, tingnan natin. Yung mismong putukan. Actual. Actual. Kagabi po yan. Wala kayong makikita.
Sabi ko sa iyo, nagpadagdag ng tension yung media. Oo nga, sumisigaw, ano? Sumisigaw. Pero alam mo bang... Nagkatapakan ata kasi nung pinapatatra sila, Oo. yung iba ay Natatapakan. nasa likod, kaya yun. Yung sigawan na ganun, dahil medyo kulob yung lugar, Oho. at iba syempre yung effect ng putukan sa atin. Siyempre, oo. Unlike yung nasa open air, iba yun eh. Totoo. Okay, so Kulob yung area. well, tayo magsasalta bilang isa sa opisyal ng National Press Club. Well, meron tayong kasabihan na dead man tell no tales. Oo, wala Diba? ka talaga. Pagkayari, Pagpatay ka na, hindi ka na pwede magbalita. So, Wala ka nang may kukwento. alam mo ang tagubilin natin Oho. sa ating mga kapatid sa media, yung sariling kaligtasan muna. Ay, oo. Oo, Sabi nga dahil nila, Benny, no story is worth dying for. Yes. Aanhin mo yung magandang angulo, magandang kung gokti ka naman. tapos may isa pa akong kasabihan na sinasabi. Di ba? Media people are made to cover stories, Okay. not to become cover stories. Yan. Yan. Hindi Kasi kayo. ikaw dapat nag-cover. Mangyayari pag napatay ka dyan, ikaw i-cover. Yun. Tsaka kukuberan ka. Kukuberan ka dahil tigok ka eh. Kukumot. Oo, kukumutang ka ron. Well, ito yung tagpo na hanggang ngayon natukoy na ba kung sino nagpaputok na yon? Meron daw nahuli. May nahuli. Oh, pero mamaya natin, di ba? Yung iniimbestigahan. Pero ang tanong dito paano ba nangyari yung putukan? Oo. 'Di ba? Dahil nakikita lang natin na pinipigilan yung mga media na para proteksyonan din sila rito, di ba? And nakita natin nakaporma yung mga pulis doon. Pero sinasabi nga pati raw yung Marines. Meron. Meron din daw. Makita nga natin yung video noon. Oo. Meron dyan, oo. Ayan. Oo. Kaya yung iba dyan ay una naalarma kasi nakita ito eh. Pero nilinaw na ito ay part ng contingent na talagang ng babantay. Senado. Ng Senado. Baka nagbibigay ng seguridad din. Sa Senado talaga yan. yan. Yes. Pero, nasa bisinitin sila ng Senado, pero hindi nag-uniforme na naka-full battle gear. Oo. Ngayon lang. Ngayon lang sila Ngayon nagganyan. lang nag-full battle gear. Kasi may battle. Merong ganyang sitwasyon. Pero May ganyang wala tension. daw sa kanila nagpuputok, hindi daw ito. Yung mga yes. Hindi, yung Osaka. Kasi yata itong umaakyat na ito after na nagkaroon ng pagputok ito eh. Para ma-secure. Yes, para ma-secure yung lugar. Kaya nakita mo nung pumuputok, ang nandun pulis eh. Yan. At saka yung tauhan ng USA, wala pa itong mga naka-uniforming tauhan ng Marines. Oo nga, tama. Diba? Tama. Yun. At pagkatapos, habang pala nangyayari yan, nandun pala yung mga senador dyan. Hindi pa umuwi. Ay, yung senador na majority ha. Kasi may pinatawag na all senators caucus eh. Oo. Pag-uusapan daw yung impeachment, di ba? Yun nga. All Kaya lang- senators. All ba? Hindi, pero pansinin niyo Nelson, sa punto na yon, bago kasi nagkaroon ng putukan, nakatakbo ng iba eh. Nakatakbo na kalabas Oo. na miyembro ng bagong minority. Nag-alisan. Nag-alisan ata, Nakauwi. nakauwi, Yan. bago nangyari yung pagputok. May paliwanag dyan si Senador Cayetano, Senate President. Oh, sige, ano sabi? Pagkatapos ng putukan, nag-FB Live siya eh. Yes. Tingnan nga natin anong sabi niya doon. Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. We nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG,
what is happening, NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening, but I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do whatever. I told you, you're welcome to serve. But do not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po, kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff, etc. We're trying to get in touch, no? So far po, nagpe-perform yung Marines dito, yung OSAA, yung pulis sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. Ayun. May isa pang video dyan, nung nandun pa sa loob ng kwarto. Yung medyo madilim pa. wala ng kuryente Oo, doon. parang talagang pinatay yata yung Pinatay ilaw. na talaga yung ilaw. Oo. At Si ano naman ata nag-live noon? Marami sila nag-live. Hindi, Si siya rin na nag-live noon. Dahil nga matapos yan, nananawagan na siya niyan, no? Oo. Mamaya konti, dumating sa kanya si Senadora Pia. Senator Pia at si Senator Amy. At yun na nga, Ano sabi? ang tinawagan yata is yung NBI Si na. Director Matibag. Hindi, tsaka doon na nasabi na bago magputukan, may nagsabi sa kanila na lumabas na. Yun nga raw. Ang lumabas yung mga minority. May kasalukuyang minority. At sila nagpaiwan doon kasi nga hinihintay nilang impeachment. Yung impeachment, yung transmitter. Yes. Articles of impeachment. Dadating, kaya hindi daw sila umalis. Nagtataka sila, bakit nag-aalisan yung mga kasama nila na nasa minority? Na samantala, hinihintay pa yung articles of impeachment. Parang may nagsabi rin daw sa kanila umalis na kayo dyan kasi ganito, ganyan. Kaya- May mangyayari, parang gano'n. Di ba? Kaya nagkaroon sila na ngayon ng isipan na under attack nga sila. Oho. Ituloy nga natin yung FB Live ni Senador. Yung sa FB Live niya. Oh. To update, I'm sorry I have to update you this way. Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, nakabarricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in, isa-secure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na. We're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, OSAA, I'm trying to call you. Papasukin niyo po si Secretary Remulla. He's here to help. Ayun. Oho. Parang inaano niya yan na talagang kailangan talagang may mamagitan para humupa yung tension at that time, no? Well, napakaganda ng ginawang ito ni Secretary Jombik at talagang pinuntahan niya kagad para nga naman na mapacify yung sitwasyon. But again, wala bang coordination na nangyayari? Meron ko... Parang Hindi, mamaya malalaman natin. Bakit wala coordination? Wala talaga. Dahil wala naman daw yung operation eh. Di ba? So, Marami nang naninindigan sa NBI. Hindi naman. walang magka-coordinate. Wala ba tayo nung meron ding angulo yung kay Senadora Pia, di ba? Yun Meron din si yung Senadora kanina. Amy. Meron ding Facebook Live si Senador Jinggoy. Halos lahat sila. may kanya-kanya silang naging pahayag tungkol dito, no? Ituloy pa natin. Meron pa tayo Yung pagdating naman ni John Vic, ito, tingnan natin. Nung dumating siya, Secretary John Vic Remulla ng DILG. The report is no one is hurt. As of now, the perpetrators are not identified. I have given the following instructions. Number 1, secure the CCTV room. Nothing is to be touched. Number 2,
I asked the Senate President to allow me to enter with General Labirin with 30 policemen to secure the senators. That is my number one priority, to secure the senators. I will give a press conference after I know more. Okay? Secretary, nasa loob pa po ba si Senator Bato? Everyone inside, and I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Okay? Sino Ayun, pumasok nga siya sa loob. Oo, talagang, pero napakaganda nung binitawan niya. Yun yung kumbaga nagpahupa nung tension, yung sinabi niyang, I will not arrest anyone, but I will secure the senators. Yeah. Napakagandang marinig yung mga ganun. May isa pang Di ba? statement si Cayetano. Pakinggan natin para mabuo yung kwento. Patungkol naman kay Matibag. Oo, Yes, NBI. yes, Kasi yes. sila yung itinuturo eh. Yes. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director? Kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari, what would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotions. So because pinuputukan I'll give kami. everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Dadating na. Nasabi lang dadating na. So again, no, kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Yun. Ayun. Nakausap nila si NBI director. Ito yung point na yun. Si Melvin. Parang patay na ng ilaw, no? Oo. Patay ang ilaw sa loob ng kwarto. Kasi nagpuputukan nga. Ano daw yan? For safety. Para hindi makitang may target. At doon, sinabi niya, sabi niya, mayroong 4 na senator na nakatanggap na ng tips daw. Oo, na umalis na. Umalis May na. mangyayari nga daw. Kaya pala ang agad nga tumakbo, hindi tumakbo, agad nga lumabas talaga. Pero Yung nung 4 na tinanong senador. nga, kung meron ba talagang NBI doon sa vicinity, ang sagot nga ni Director Matibag, wala. Yun sabi sa kanila. Yes, dahil nasa seminar daw sa Sequoia Hotel. Pakinggan natin mismo dito sa Parañaque City. mismong si director kung anong sinabi niya para hindi tayo maligaw. Ano ba sabi ni director? Well, unang-una, wala po kaming ahenteng dineploy sa Senado at imposible rin naman po na may makapasok doon dahil naka-lockdown nga po yan. Ang usa ang nagbabantay dyan, may blue guards, may security at sa pagkakaalam ko may mga pumasok pa pong marine. So, hindi naman po yata kapani-paniwala na makakapasok doon yung mga NBI agent. At pangalawa po, kami po nandito mula pa po nung umaga. Meron po kaming planning, buong araw po kami nandito. Mula po sa akin hanggang doon sa mga opisyal po namin, nandito po lahat, accounted po lahat dito sa hotel na ito kung saan po kami nagkaroon ng planning po. Ayun. Wala daw kahit isang NBI. Wala raw. Doon sa Senado. Oo. Nasa kabilang pader ata. Sa GSIS. Kasi pader lang ang pagitan nun eh. Ding-ding lang ang pagitan eh. Di ba? Sa bagay, no? Well, technically, wala talagang NBA kasi nandun nga pala sa GSIS. kasi yung buong building na yun, GSIS building. Di ba? May portion lang doon, hinati ata, And yung- Senate, tsaka GSIS. And yung Senate, tsaka yung Sequoia, wala pang 1 kilometro layo. No? Malapit lang. Malapit lang din. Dahil malapit sa may lang. makapagal lang din, malapit yun. Sa Ah, bagay. ganun ba? Oo. Tama. Hindi ko kasi alam yung si Koya. Alam ko si Koya na dito sa may timog. Iba yung Sequoia dito sa Timog, iba yung doon sa Parañaque. Baka kinapunta ko doon si ate ito. Si ate ha, si Kuya yung kabila. Ay, papalagay na natin na nasa GSIS building yung NBI agents at wala nga sa Senado, gaya ng sinasabi ni NBI Director Matibag, Oh.
May utos ba na pumunta sila doon? Ba? Para arestuhin si Senador Bato o Bagtayan o Isar Ang pwede kasi mag-utos sa kanila diyan, DOJ Secretary. Kasi sa ilalim niya yung NBI. Tama. O kaya naman, ang pinakamataas na, Pangulo. At tatanungin natin ng Pangulo. Pasabikin natin ng konti. May statement ng Pangulo. Tungkol dyan? Tungkol dyan. Pero teka lang na, saglit lamang po, ha? Naglabas po kasi ng abiso ang International Container Terminal Services o ito pong ICTSI. Kaugnay na nakatakdang system maintenance sa Manila International Container Terminal o ang MICT sa darating na linggo, ika-17 po ng Mayo, taong kasalukuyan. Mula po alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa nasabing oras, pansamantalang hindi magagamit po ang N4 platform para sa pre-advice booking at ang terminal appointment booking system o ang TABS habang sinasagawa ang maintenance. Dahil dito, maaari po makaranas ng bahagyang pagkaantala sa pagpasok at paglabas ng mga truck sa mga gate ng terminal. Kaugnay po nito, pinapayuhan ng Philippine Ports Authority ang lahat ng port users at stakeholders na planuhin at isaayos ng mas maaga ang kanilang mga transaksyon at schedule upang maiwasan po ang anumang abala o pagkaantala sa operasyon. Para sa karagdagang impormasyon, direktang makipag-ugnayan lamang sa ICTSI MICT. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na ho tayo sa Always Panalo. Pure Gold. Mababa po ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Doon sa mga ayaw pong lubas, pwede ho kayong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na yan, Pure Gold Mobile. At mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay.
Ayun, puntahan na natin, Nelson. Ano ha? Baka naman, sabi nila, baka naman alam ng Pangulong Bongbong yung nangyayari dyan. Baka naman ang utos nanggagaling mismo sa Pangulo ng ating bansa. Baka naman sinabi niya, sugurin niyo ang Senado. Yan, Hulihin niyo si Bato. Oo. Kahit na sino man. At all cost. At all cost. Walang kahit na sinong... Kahit nakawig o hindi. Yan. Pag sinabi bang at all cost, kahit magkano gastos, ganun ba yan? Oo. Sige nga, tingnan natin. Ano ba sabi talaga ng Pangulo? Pakinggan natin ng Pangulong Bongbong. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Ayun, kalma lang po tayo.
So, hindi... Kung ang Pangulong Bongbong tatanungin, wala siyang utos. Walang utos. Walang utos na hulihin. Sabi ng NBI, walang tao doon ng NBI. Yes. Sabi ng DILG, hindi naman na PNP. So kayo na sila tumanggap ng ano kaya? Sino kayang mga nandun? Si Senador Trillanes ba nag-uutos sa kanya? Hindi mo siguro gagawin yun. Di ba? Kasi walang instruction, walang ano. Well, pero bago ang lahat, wag tayo maging literal, Yung sinasabi ng ating Pangulo na hindi gobyerno nyo may gawa nito, hindi ho yan nangangahulugan na yung Senado ay hindi na ho gobyerno. No po? Gobyerno pa rin po lahat yan. Baka iliteral na naman ng mga vlogger dyan na, alam mo na, yung magulo lang yung sinasabi ng ating Pangulo. Well, let's try to be fair in a situation like this. Kailangan po talaga makalamay natin ang kalooban ng ating kapwa Pilipino. Hindi po natin kayang isa pa pong dagdag na problema sa sitwasyon ngayon. Ayun. Ang problema, di ba walang umaamin kung sino yung nagpaputok? Oo, kasi hindi naman magpapaputok yung isang panig kung walang kaputok. Walang threat. Kasi sabi nila, nagkaputukan. Pag sabi nagkaputukan, nagkaputukan, ibig sabihin may gantihan. Kasi baka naman ako nagkamali, baka lang may nagpaputok. Hindi kaya ganun. Kasi yung pagka pinakinggan mo yung putok, parang isang baril lang galing hindi magkakaiba Tingnan natin kung anong magiging investigasyon. Hindi pa natin pwede i-conclude alam ko kasi pagka nagpaputok, alam ko kung ang putok ay galing sa 22. Ba? 38, galing sa 380, galing sa AK-47, Armalite, AK-47. Putok lang? Putok lang. Pagka putok ay plok. Saan galing yun? Patak na ano yun. Patak na tubig yun. Ang problema dyan, parang putok ata yun, long firearm, parang long firearms yung ginamit may nahuli. Hindi, pero sinasabi wala nga Na? Wala raw NBI doon Hindi, may nahuli nga daw pero sinasabi yung nahuli NBI. Wala doon sa Senado. Sabi ko nga sa inyo, ang Senado, yung building, hati sa dalawa yun May nahuli sa Senado. Sa loob mismo? Oo, nakaiwan ng bag. Pinakuha, naiwan yung bag pakinggan nga natin. Nahuli. Bakit ka... Kanino yan? Pinakuha lang mo sa akin yung bag. Tingnan natin. Sige nga. Senador Amy. Kakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato, anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amen dito sa mga senador ng ating Republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. Ayun. Medyo iba na to. Iba na to storya to, lalong gumulo. Yan naman Dahil, baka naman second-hand information yung natanggap ni Senadora Amy, di kaya? Hindi. May nagsabi lang sa kanya, gano'n? Hindi, dahil nagpadala pa raw ng ng abogado. Dumating pati yung pamilya o yung asawa ng nahuling NBI agent. Parang madaling araw na atang nangyari yan, Meron ba yan? Meron. May video. May video tayo. Meron talaga, totoo yan. Lloyd. Si Mr. Masaya. Ma'am, Mr. Masaya. Wala, hindi naman siya online. How did you know na in-arrest ko? Tumawag po sa akin yung kasama niya sa building. Ayun ba sa saan po ba siya nag-work, ma'am? Volunteer po. How do we treat him and the Nandito kami ngayon para malaman kung totoo nga nakakulong at para malaman kung ano yung sitwasyon niya and also para malaman kung ano yung basis mo. Naiyak po ako. Nabigla po ako. Bakit po siya inaresto
Mike. Gano'n na ho siya katagal na nagtatrabaho sa NBI? Matagal na po. Ayun. Pero hindi pala organic. Hindi siya organic na ahente ng NBI, kundi CA. Ano siya? Civilian agent lang. Parang mga ano ito eh. Synthetic agent. Hindi. Spy. Meron kasi mga organic na tauhan ng NBI. Tapos saliwa, yung ikaw Nasa ay- roster. Nasa roster. Meron kasi mga yan dyan, mga volunteers. Per project. Civilian ano lang sila, agent. Kaya ang tawag nila CA. And then, NBI pa rin yun. Oh well, tama ka. Diba? Technically, Parang NBI pa rin yun. confidential agent. Kasi yun yung force multiplier ng NBI. Yes. Oo. Eh, ang problema, meron pang video lumutang ngayon, Jen. Na? Tama ka, yung sa GSIS, nandun ang mga NBI na may mga armas na mahaba. Pa? Meron naman ganung video. Meron. May kasama pa nga reporter. Nung nagpuputukan. Oo. Oo. Ito yung tagpo. Na Nagpuputo ka sa... Yung narinig yung Senado. Maririnig mo yung putukan, tapos nandun yung mga NBI agent. Meron ba tayong video? Wala, kasi sa ibang himpilan yun. Ganon. May lumabas sa ibang video na ganon. Ngayon, meron. Ayun. Oo. So, kasi mang nakita ko, yung nagbabarena. Ayun pa, nagbabarena pa. Na may kasama ring NBI. At malinaw na sinabi nung nasa cellphone na kasama namin ng NBI. Napakita nga natin muna yung nagbabarena. Yung nagbabarena muna tayo. Baka hindi totoong nagbabarena nga eh. Barena. Barena. Makarena yun. Itong tagpong ito, may paliwanag, kasi wala dito eh. Yun daw nagbabarena na yun, may paliwanag si Director. Yan na yata. Si Director Matibag. Oh. Siya daw pala nag-request noon kasi yun daw, anong tawag sa... Hindi, nag-request yung GSIS. Ay, GSIS. Nag-request yung NBI na pumunta doon para magbarena. Hindi, para mag-secure. Yun daw kasing daan na yun. Anong tawag doon? Diba dalawang hotel, may pintuan. Anong tawag? Connecting door. Connecting door. Yun daw kasing connecting door na yun ay parang nagiging daanan ng kung sino-sinong tao. Wala daw silang susi. Yun na nga. May susi daw yung nasa Senado. Yun na nga. Kaya ang ginawa daw nila, itong base sa kwento, binarena para... Para buksan o tuluyan ng isara. Hindi kasi niliwanag eh. Kasi baka naman mamaya ayaw ata padaanin doon kasi nagkakagulo ka sa kabila eh. Kaya sa kabilang dingding eh. Parang sa akin dyan, yung timing eh. Ba't ka magbabarena ng gabi, di ba? Hindi nga. Tapos may gulo pang ganun. Ang contention nga raw, baka tumakas. Isara nyo na para hindi tayo nagiging lusot-lusutan dito ng mga galing sa kabilang kwarto. Hindi sana sinabay dun sa matensyon na... And talagang alam naman natin na may kortesiya, especially Senado yan. Sinabi ni sa kabila. Hindi naman kabilang kapitbahay mo lang. Yung kapitbahay nga, magpapaalam ka pa kung kapitbahay lang eh. Senado pa kaya. Hindi, pero yun daw ang kwento, kaya daw nila binabarena yung pinto na yun. Hindi, pero matama lamang na magpaalam ka. Ay, gusto mo parinig? Ay, paliwanag. Bakit hindi nagbabarena? Ni Director, bakit may barena doon? Yes. Sige. Director Matibag. Anong paliwanag? Sige nga. Sabihin natin ang information natin sa Sige, sige natin na. Kaya nga. Tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon. Ayun pala. Yun, sabi ko sa inyo eh. Kaya talaga binabarena yun. Kasi kung sino-sino nga lumulusot eh. Kung makalusot si Senador Bato doon. Tsaka magandang timing na gabi nyo gawin yan. Para mapagkamalang kayong papasok dyan, babarinin talaga kayo, di ba? Pero teka lang,
Diyan pa nanggaling yung ahente na hindi natin hindi walang paliwanag. Wala pa. Abangan natin yung wala pa malinaw. At hindi pa rin natin makita yung anggulong yan na dyan nagkabarilan. Baka hindi naman dyan. Dahil kailangan kita natin, may tama yung mga pintong yan. Hindi naman dyan. Or nakita mo, wala naman dyan. So, may mga salamin yun eh. Yung, ipakita natin yung yung puro May tama patama ng baril. yung salamin. Ay, yun yung May yung, picture. May picture yun eh. Alin ba yung tinamaan? Kasi dumating yung Sogo, Soko eh. Soko. Dumating yung Soko dyan eh. Ayun. Doon sa meron nga may pinto, pero hindi yan yun eh. Hindi yan yung binabarena. Hindi Kasi yan yun walang eh. salamin Wala dyan. namang salamin na ganyan yun eh. Para may nakita yatang nasa labas dyan eh. No? Ang sabi sa social media, baka naman kasi ito side na ito, Senado ito eh. Senado itong side na ito, Nason, Kuya Benny. Hindi daw kaya yung salamin na tumingin, nakita nila, anino nila? Tapos binaril niya. Baka akala nila may tao sa kabila. Hindi, kanina may press con si Senate President Cayetano. Nabanggit na niya yan. Kasi pinaimbestigahan, di ba? Oo, may Soko nga na nag-iimbestiga eh. Ang nag-fire daw ng una ay yung OSAA. OSAA Aplaska. Warning shot. So inamin talaga niya, Sergeant at Arms Aplaska. Kaya lang, bumaril din yung isang NBI agent, Francisco naman. Warning shot din. Galing din sa labas. Hindi na. Maaari sa labas nga. Pero parang ang kasi yung salamin, parang pataas ang tama eh. Hindi talagang assassin time ay patamaan yung tao. Ayun, Diba? 27 rounds daw ng 9mm ang... 9mm ba yung ginamit? boss. Samantalang yung NBI agent, 5 rounds ng bote atang. Hindi. 5 rounds lang nakalagay eh. 5 rounds? At mabilis na tumalilis. Ibig sabihin, meron talagang putukan na magkabilang panig. So ganun ba? So hindi isang baril lang pala na Hindi. At saka hindi siya gawa-gawa lang. Kasi May konfrontasyon talaga. Pero ang makikita mo rito, wala tayong dapat kampihan dito sa ganitong sitwasyon. Pero makikita mo na yung OSAA talagang depends. na sila na once and for all, we will protect the Senate. Pag nakita ka dyan, bakit ka naman nandito? Diba? So kaya, within... so yun yung putukan. Within distance, nandiyan ka, tapos may dala kang baril. Ma-alarm nga naman yung kabila. Hindi ka naman nila kasamahan. Tapos nag-alarm, nag-warning shot, gumanti ka. Ay talaga magkakaputukan. Ayun. Kaya tuloy, bago mangyari yan, nag-alisan na nga yung mga senador. At pangunahin na nga. Teka lang, Kuya Nason, tsaka Benny, sige. Hindi stage. Kasi may angulo ngayon sa social media. Stage lang yan, gawa-gawa lang yan. Hindi. Umami na yung, may investigasyon eh. Nakilala na nga kung sino eh. So yun ang malinaw. Nakita yung mga ebidensya, yung mga shells. Yung mga shell, mga basyo. Ayun, nagkalat doon sa lugar, no? Kaya pala papalabas na mabilis yung ang sinabi natin, yung Fast and Furious. Yung dating Senate President Vicente Soto. Tingnan natin kung paano lumabas. Bago magputukan, sabi ni Senador Cayetano, may tip na di ba? Nakatanggap nga rin ng tip yung 4 na senador. Kaya naglabasan kagad. So itong tagpo ito, bago magputukan? Bago. Sige nga. Tingnan natin yung paglabas. Ipakita natin. Kamusta po dito, sir? Kamusta po, sir? Sir, kamusta po, sir? Sir, kamusta po? Kamusta po, sir? Kamusta po? Ayun. At nagalit dyan si Senador Soto. Porsche Cayenne pala yun. Coaching yun. Cayenne. Nagalit siya kasi... Dahil binato eh. Bakit daw ganun yung mga nagrarally, parang hindi raw nabigyan, siya mismo bilang senador hindi nabigyan ng proteksyon. Iyon. Hindi. Kasi yung pala sasakyan niya, kitang-kita siya, no? Walang tint. Walang tint, At saka nag-iisa lang siya, wala rin driver. Yung talagang, noon pa man, mula na maging senador si Tito Sen, hindi talaga nag-bodyguard yan, hindi nag-driver. Siya mismo nag-drive. Ang sabi naman ng iba, teka muna, akala ko ba sila yung gustong-gustong magkapag-impeachment na?
Oo nga. Eh bakit hindi nila nahintay yung impeachment? Yung articles of impeachment. Articles of impeachment. Oo, kasi sabi darating na eh. Kaya nga, hindi sila umaalis eh. Oo. At numabalitaan nila na may mangyayari, nag-alisan. Yung... Ba't ganon? Dumating ba yung impeachment complaint dyan? Dumating. Nako, ilang bundle ng mga papeles ang nagdatingan dyan. Kinariton pa. Papasok Oo. yung Patingin nga, dokumento. meron ba tayo nun? Mismong si Sec Gen Cheloy Garafil ng Kongreso nagpunta. Tingin nga natin. Oh, dumating ba? Asa ba? Patingin. Nung Panoorin natin. dinilan nila. Kasi parang baka naman naghintay sila sa wala dyan. Oh. Hinahanap pa. Hinahanap pa. Pero alam, base sa mga impormasyon na natanggap ng saganang mamayan, ay nakarating ito kagabi. Oo, na-transmit. Matapos yung putukan, ha? Meron tayo, may video tayo. Nakarating. Meron yan. At yun itinurn over ito kay Senate Secretary ba tawag doon? Sergeant at Arms. Hindi Sergeant at Arms. Si Mendoza eh. yung Si Mendoza ng mga secretariat. Yes. Yan ang tumanggap naman. No? Si Sir Mendoza ang tumanggap, no? Sa katutak yung mga dokumentong tinanggap eh. At kanina nagpalabas na rin ng dokumento si Senate President Alan Peter Cayetano na nagsasabing natanggap nga nila ito. At tinakda na yung unang pagko-convene nila. I-convene sila as sa impeachment court. Kailan? Monday agad. Sa Lunes. Yan ang Agad. Port tweet. Oo. Magko-convene lang sila, Hindi pero ba- hindi agad proceedings, ha? Oo, siyempre. Hindi agad sabi magko-convene lang Para tayo, lang mag-usap tayo. mabulang. Yes. Saka yan yung speedy port tweet. Kasi yun ang naliwanag eh. Di ba sinabi din ng dating Senate President Vicente Soto, niliwanag din yan eh. Yung port tweet, magko-convene tayo, pero hindi ibig sabihin start na agad ng proceedings. Siyempre. Hindi pa po preparation ganon. pa lang. Tingnan natin, ano ba naman masasabi ni Senator Amy? Nandiyan na. Doon tayo. Yung sa transmission ng natin. impeachment complaint. Hinahanap natin yan eh. Ayan. Dumating. Ayan dumating. So, baka naman yung putukan ay makakwitis yun. Dahil paparating na itong Paparating na yan. Parang celebration. Celebration yung dating. Bagay kasi sabi gano'n. Di ba sabi ni Senator Cayetano, akala namin fireworks eh. Kasi nga raw, natuwa sila. Yay! Dumating na! Dumating. Yan nga. Akala nila nagpa-quitis kasi dumating ang articles of impeachment dyan sa Senado. Kaya hindi umalis ka agad yung mga senador. May picture niyan nakita ko eh. Andun sila kompleto eh, no? Yes. Maliban dun sa mga atat na atat sa impeachment, nag-alisan. Biglang umalis. Kung sino yung talagang gustong-gustong makita yung articles of impeachment. Ayun nga. Ano mo sasabi ni Senador Amy sa mga nag-alisan? Senador? Kay Super Ate tayo. Ba't may nasabi ba? Balitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa Legis, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Subiri nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami, mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kaming iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding naiwan katulad namin dun sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may 4 na nakakaalam, ngunit kami walang kamalay-malay. Ma'am, Ayun. Tinutukoy Hindi niya yung may 4 na nakakaalam.
na yung apat nakaalis to kaagad bago nagkaputukan. Pero hindi siguro, parang sa Baka tingin ko, yun. baka naman nagkataon lang. O, yun nga. Baka nagugutom na sila, umalis na agad. Baka naman kako sa Baka buksulan ng namang damdamin. puyat na. Naantok na. Pero, Jet, kung ikaw noon pa man sabi mo, hindi, pagka ako ang forthwith ko, bukas na. Impeachment kagad tayo, convene kagad. Hihintayin ko, hindi ka aalis doon. Hihintayin ko yung impeachment complaint. Lalo pa nga't alam mo naman talagang darating. Mukhang siya yung unang-unang umaalis di ba? Yun na nga. Ay, well, dahil sa pangyayari. Pero teka lang, dahil sa mga nabanggit na pangalan, talaga bang may nahuling tauhan ng NBI at saka kinasuhan ba talaga nila? Meron. Meron, pero yung kinasuhan niya, hindi pa natin malaman. No? Pero talagang meron na huling isa. Na sinasabing yun ang Isa sa mga nakaputukan. kasama. O kasama o isa sa mga nakaputukan. Oo, yun yung sinasabi nila ron. Well, titignan pa natin. And of course, pinarafin test din daw eh. So doon malalaman kung pumutok din yan. Nagpaputok talaga siya ng baril. Oo. May mga video pa ba tayong ipapalabas? Oo, ito, yung nag-ikot si DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Nartates kasama si Senator Bongo. Ayun, mamaya. Doon sa GSIS building. GSIS building na. So yung buong building na. Kasi yung GSIS building, sabi ko nga, hati yan eh. Nasa kabilang, kung nakaharap ka sa building, kaliwang right side, doon ang GSIS, at yung nasa left side mo naman, yun ang ginagamit na ng Senado na kanilang inuupahan. So buong building yun, inikutan nila. Ang problema, nakaalis na. Sino? Yung mga NBI. Anong inikot nila? Malis na eh. Pero yung mga tama ba ng bala, sa side lang talaga ng Senate, wala doon sa side ng GSIS building? Wala pang resulta dyan. Wala pa, hindi pa malinaw yung yung mga nakita nating video talaga eh. So mamaya, huwag kang kakalas, ipakikita. Marami po. Kung dami natin video ipakikita ngayon. Tapos sabi nga natin, kayo mismo magsabi, kayo ilalatag lang natin sa palatuntunang ito, di ba? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. So hindi ka rin Ayun, ito muna. Scents by Sabalgar. The scent of royalty has 35% oil concentration of fragrance, long-lasting for men and women. Find your signature scent. Discover the perfect fragrance for every mood and occasion. Scents by Sabalgar. Amoy mamahalin sa presyong mamahalin. Wow, ang bango. Pengi ako. Bati muna tayo, ha? The smell is to believe. Pampaano muna tayo? Okay, batiin natin ang ating mga Lions Club brothers and sisters na nanonood. Minerva Season, Lion Hilda Tapongot, and of course, Past District Governor Rose Santillana na nanonood sa atin. Batiin na rin natin si Jeff Segovia na laging nakatutok. Yan. Ibalita muna natin yung sports. Oo, doon sa sports naman, no? Ginaganap po ngayon ang 58 Manila 10-Pin Bowlers Association Open Championship. 58, ha? Hindi imagine, 58 na po yan. Yan po, mapapanood nyo na yan po ang isa sa pinakamatandang bowling association sa ating bansa. Ito pong tournament na yan po, nakita nyo, ang bumato po si Paeng Nepomuceno na Guinness Book of World Record champion. Ito naman pong bumabato si L.A. Lara na nag-perfect 300 score. At ito naman isa, 298 ang anak ng inyong lingkod, si Benjamin Antiporda. Wow! Yan, 298? 298. Kulang na lang ng dalawa, perfect na. Sayang, And makikita nyo talagang seryoso ang sports na bowling ngayon. At ito naman po, ang isa pa sa nakapag-perfect score na walang iba kundi si Jules Mariano. Wow, ang gagaling. Ang daming magaling ngayon na bata sa atin, no, na dito sa sports na bowling. Congratulations. Hanggang kailan ito gagawin? Ginanap umpisa yan ng May 8 hanggang May 17. Yan, ayan si Paeng Nepomuceno yan. Yan, bumabatong yan. Yan. Yan ang Guinness Book of World Record Bowling Champion. Diba? Ito pong ginaganap na open na ito ay first Philippine Bowling Federation sanction match
na nilahukan ng ilang mga international champion na rin po, gaya nila Biboy Rivera, Bensier Layoso, Marco Studio at marami pang iba. Ito po'y sinuportahan ng Philippine Bowling Federation. No? Kaya't nagpapasalamat po ang MTBA kay PBF President Jingay Facuri, PBF Secretary General Georgina Abesilla, at Philippine Sports Commissioner, the famous Bongku. Yan, nagpapasalamat po. And babatiin na rin po natin ang nag-champion sa Senior Classified Division ng ang third place ay si Nelia Santos, second place Lintan, at ang nag-champion na nanggaling sa Cubao Bowlers Association na si Rick Villasis. Sa kasalukuyan po ay tuloy pa ho yung Classified Division na kung saan si Canino Rahil po na ating pong matalik na kaibigan ay kasali po at lumalaban na at sana'y mag-champion din ito. Ayon, congratulations. Sana dire-diretso yung tagumpay nyo. Yes. Favorite kong sports eh. Yes. Tsaka nakakalimutan na eh. Diba? Kumbaga, matapos yung pagiging sikat ni Bongku, ni Paeng Nepomuceno, abay, parang hindi na nabigyan ng sapat na atensyon ang mga magagaling na bowlers natin sa bansa. Kung kaya't dito sa Ganang Mamamayan, susuporta po kami sa bowling community. Lahat ng magagandang programa. Yes. Yan man may mapribado o gobyerno. Para paminsan-minsan ay malayuman lang tayo sa politika. Yun. Oo. Ang latest naman sa Senado, Benny, ngayon, medyo tahitahimik na, no? Ay hinahanap naman nila ngayon, bakit daw umalis ng Senado ang ginagamit ng termino? Bakit daw pinatakas si Senador Bato de la Rosa mula sa Senado? Tumakas na ba? Una-una, tatakas ka kung ikaw ay nakakulong. Di ba? Pangalawa, kung hindi ka pinapaalis sa lugar na yon. Sabi nga ng Senador Alan Cayetano, hindi naman siya preso dito. Hindi naman siya arestado dito. So hindi siya tumakas. Umalis lang siya. Umalis. Umuwi kung saan pumunta. At hindi pagtakas. Yung pakinggan natin, dahil kinumpirma rin ni Senate President Cayetano na wala na nga doon. Kasi, ano mga araw ngayon, di ba? Huwebes, Biyernes, pero on the other Sabado, side, Linggo, walang pasok talaga eh. Pero on the other side, kung sakali mang totoo na wala na roon si Senator Bato, maganda rin yun eh. Dahil masyado nang nababahiran. Natetensyonan. Yung natetensyonan yung buong Senado. Apektado na yung lahat ng trabaho. Ayun nga. Ang trabaho sana ng Senado, yung kapakanan ng taong bayan, hindi yung kapakanan ng iilang senador. Palagay ko, umuwi nga lang ng bahayan kasi nga wala nga akong pasok ngayon. Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Baka Monday, andyan uli yan. Pakinggan muna natin ang pahayag kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano tungkol dito. So tinawagan ako ni Senator Jinggoy ng around 1:27 to tell me na he doesn't think Senator Batos in the building. At after lunch, mga 1:27, tinawagan ako ni Senator Jinggoy Estrada to say, SP, wala na si Senator Batos sa Senate. So I checked and asked my Chief of Staff to ask the Sergeant at Arms for a report. Long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife. And I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi
siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam namin hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Para sa akin naman, walang masamang umalis na siya dahil wala nang pasok sila. At wala namang umaaresto talaga kung ang tatawin mo ay gobyerno ng Pilipinas. Pero ang panawagan naman natin, sakali namang may lumabas na court order galing sa Pilipinas na nagsasabing kailangan sumuko ka. Abay, sana naman sumuko ang ating butihing Senador Bato de la Rosa. Susuko naman talaga. At isusuko din ng Senado. Pero eto, Benny, mukhang magiging mahaba-haba pa ang procedure na ito sa korte. Dahil ngayon lamang po ay nag-file ang abogado ni Senador Ronald de la Rosa sa Korte Suprema. May bago siyang ipinail na petition. Ito po ay very urgent manifestation for the issuance of temporary restraining order. Kasunod nga po ng mga pangyayari kagabi. Ay ibig niya sabihin dito, dahil sa hindi na humapigilan dahil pinagtatalunan, pwede ba siyang arestuin o hindi? Legal legal question. So ang kahilingan niya, para ito ay hindi na mauwi pa sa gulo, o magkabarilan na naman, o ano man na mangyari, pumasok na yung Supreme Court, patigilin niyo muna habang dinidinig yung kaso. Yun yung kanyang petisyon ngayon. Which is, sa tingin ko naman mas ngayon nagkakaroon ng dahilan dahil nagkaroon na nga ng tensyon kagabi. Di ba? At eto na yung sinasabi mo, Benny. Di ba sabi nga ni Director Matibag, wala daw nakadeploy na NBI na may armas Meron daw doon mga agent. Nakunan din pala ng video yung mga yon na may armas. Ni Erlo Bringas. Nakunan? Nakunan. Baka pwede na. Ay, wala pa. I-edit pa. Sige, hintayin natin. Hintayin natin. I-edit pa ba? Oo, hintayin natin. Dahil hinihintay ng ating mga kababayan niya para makita kung ano yung tunay na nangyari at anong tunay na istorya doon. Di ba? Ay, sayang naman. Nakala ko andyan antayin ninyo, ha? Kasi ako, ilang beses ko ding nakita hindi ko lang mawari kung NBI nga. Dahil yung mga suot nila, doon mo makikita na, di ba, ang lalaki ng NBI sa likod. Imposible naman malabo mata ni Erlo. Tsaka yung video. Iba yung spelling. Tsaka yung video. Oo nga. Mukhang si Director Melvin Matibag, Benny, ay swerte nung asawa niya, Kasi hindi nagsisinungaling. Si Congresswoman Ann Matibag. Ba? Palagay ko hindi siya nagsisinungaling sa misis niya. Hindi. Kapag tinawagan mo. Tapat na asawa yan. Hello, nasaan ka? Andito kami sa workshop. Sa Paranaque. May kasama ba kayong babae dyan? Wala. Seminar nga namin to di ba? Talagang tapat na asawa. Yes, talagang hindi siya nagsisinungaling. Dahil halatang halata kapag ang isang taong hindi marunong tapat na kaibigan niya, si Melvin. Ngayon kilala natin yan. Kaya ang sabi ko, baka nahirapan siyang magsinungaling dahil hindi siya sanay. Dating GM pa lang ng airport yan. Kasama na natin nung tayo nagko-cover sa airport. Baka lang kagipitan na kailangan sumagot, di ba? Ang sabi niya, walang NBI. Tapos nung makita, meron nga, pero sabi nung ay dyan sa GSIS, humingi pero in fairness, in fairness naman kay Director Matibag, maring hindi niya rin nga naman alam. Yung, siyempre, yung hepe ng AOTCD ba? Tawag doon? Yung, may sariling lakad. Anti-organized AOCD. May sariling lakad. Maaari yun. Diba? So, these are the things na bigyan natin ng benefit of the doubt. Yan. Kaya, alam mo, kapag si Benny naman ang nagsalita, may benefit of the doubt. Diba? Ako naman, naghihinala. Naghihinala ako na baka dalawa ang NBI director. Pero tignan natin kung tama yung hinala mo. Teka muna. Baka dalawang NBI director. Bakit? Si NBI director, Attorney Melvin Matibag, at si Antonio Trillanes. Kasi siya nag-uutos arestuhin doon, di ba? Sige pa, tingnan natin kung may video. Tingnan natin.
ano ba yun sa GSIS? Madilim. Oo nga. Ay, kahina-hinala nga na ba't ka nga gagalaw dyan? Ayun, meron. Ayun, Oo, NBI vehicle nga. Oo. Babaan. Ay, kitang-kita naman pala talaga. Oo nga. At nung nagputukan, ay yan din yung nagtatakbuhan, papasok dun sa... Ayun. Ay, may armas nga, oh. Haba din eh. Ay... Mali nga yung sinasabi sa bagay, sabi niya. Pag may advice daw, Ayan. dapat daw tayo sa Makapagal. Sinong nag-advise? Si Sir Nandun daw sila sa Makapagal area. Dito yung shooter natin. Sa office na rin. Oo, sir. Sarado sa Rangitan GSI. Pero kung marami Ay, hindi. Sa usapang ganyan, para may operation talaga. May operation talaga. Radyo pa. Oo nga. Pero siguro linawin muna ni Director Matibag sa kanyang mga tauhan ano talaga yung sitwasyon bago lumabas sa media. Baka kasi may nagbabypass sa kanya. No? Yes, dahil hindi na, alam mo sa sitwasyon ngayon hindi natin masabi na iisa ang galaw dahil may utos ba o wala, mukhang meron ding galaw para sirain yung kapwa. Nakita mo yung naging pahayag din ni Senator Trillanes against sa Secretary John Vic Remulla. Medyo mabigat yun. Correct. Ang nasa authority si Secretary Remulla. Oo. Tama lang ba na magsalita ng ganyan si Trillanes na ano ba ang posisyon mo ngayon? Diba? Dati kang senador, yes, bibigyan ka namin ng pribilehyo. Pribilehyo at respeto bilang dating senador. Pero hindi para, alam niyo yun, na maging bully sa mga taong nasa gobyerno ngayon. Diba? Totoo. Medyo, it creates more problem rather than solution. Tama. Diba? At dahil dyan, bumati muna tayo. Yan, batiin mo na. Sige. Binabati na natin ang mga taga Mascap Extension sa Rizal. Lalo na po kay Kuya Marlon Andrade, Kuya Romel, na palaging nakasubaybay sa ating programa. Yan. At happy 70th year anniversary, 70th anniversary, lokal ng Mahipon. Distrito ng Santa Rosa, Nueva Ecija. At sa destinado nila ni Ka Jurel Pangilinan at sa kanila may bahay Ka Dayan at anak na si Gianna. Yun. At happy birthday to Ron Subihano and happy 4th wedding anniversary to Cristel and Al John Fabic. Oy. Si Cristel, anniversary. Talaga naman. At happy 14th wedding anniversary din to Wendy and Jose Lahada Jr. Kilala mo yan? Si Wendy? Oo, si Wendy. Akala ko dalaga yan. Ba't hamburger lang ang kinain natin kanina wala man lang. Wala pang cheese. Wala man chicken joy. Diba? And of course, batiin naman natin ang mga nasa San Jose, Bulacan na nanonood sa atin ang Batino Boys kasama si Director Jano Selvido. Yan. And batiin ko na rin yung aking pamangkin na si Janela Antiporda na nagkamit ng silver medal sa grade 11 ng PACE Academy. Yun! Talaga naman. Sarap yung pagmalaki yung ganyan ako kasi outstanding student ako. Bakit? Nung ako'y elementary hanggang high school. Yes. Talaga? Always outside standing. Facing the wall. Pinalabas. Facing the wall lagi. Facing the wall. Happy viewing sa ating mga babae nasa abroad. Si Ka Rodel Cruz sa Las Vegas, Nevada. Yung nagpadala sa atin ng t-shirt. Huwag mo na sabihin. Baka bawiin. Papadala rin ako. Meron pupunta dyan May pupunta dyan. Papasya lang kayata. Ganun din kaya Sunny Korea dyan sa San Diego. Yan. At ang atin pang mga kaibigan dyan sa South Korea. Resty Bugarin. Yan. Aida Flora. Lion Aida Flora. Salamat din po sa panonood. And of course, si Dick Ching. Si Chairman Dick Ching. Dyan po sa Binondo. Thank you sa panonood nyo. Dahil kami
tuwan-tuwa. Ano man, dami natin viewers ngayon, ha? Dahil sa pinag-uusapan natin dito po, ay asahan nyo na sa ganitong sitwasyon, sa halip na gatungan natin, no? Di ba? Sa halip na lalo nating painitin yung sitwasyon, kailangan alam mo, ang tanging hinihiling lamang ng saganang mamayan ay kapayapaan. Di ba? Na-present lang natin kung anong nangyari. Ito, putukan para maiwas ng fake news. Alam niyo, putok lang naman na iniiwasan namin dito, yung galing sa kilikili. Paalam na tayo. Maliligo pa. Maliligo ka pa. Baka magkita kayo ni Bato. Mukhang umuwi, naligo eh. Yan nga. Papagupit daw eh. Papagupit. Ano? Ay, hanggang sa susunod po nating balitaktakan. Dito po sa Saganang Mamayan, programang favorite ng bayan. At sa umaga, yung dalawang gwapo. Yes, alas 5, 100%. Bye-bye!